Magandang araw! Welcome po sa aming programang Bebe Sweet Story. Parang wala sa sarili si Selma nang pumasok sa kanilang inuupahang bahay. Nabungaran niya sa sala si Mang Danilo, ang matandang binatang kapitbahay at tagapag-alaga ng kanyang asawang si Bernard. Naku kuya, pasensya na't medyo ginabi ako ha. Sige na ho, ako na hong bahala rito. Bukas na lamang ho uli. Sige Selma, tutuloy na ako, pinakain ko na si Bernard. Halata ang paghanga sa tingin ni Danilo. Tunay na maganda at sexy si Selma. Pinatingkad pa ng suot na miniskirt at magandang hugis ng kanyang binti at hita. Pagkaalis ni Danilo, inayos muna mabuti ni Selma ang sarili bago pumasok sa kanilang kwarto. Marahang lumapit sa asawa na nasa kama at nakasandal sa dingding. Nakatulugan na ang panonood ng TV. Saglit na minasdan ng asawa bago masuyong hinalikan sa noo. Pigil ang damdamin dahil sa awa sa asawa at sa kanyang sarili. Mula nang ikasal sila 5 taon nang nakakalipas, ngayon lang sila dumaan sa matinding pagsubok. Na-hold up si Bernard habang nag-aabang ng taxi. At dahil may kalakihan ng dala nitong pera para sa mga nilalakad na papeles, ay nanlaban ito. Hindi inakala na may kasama pala ang hold-upper na biglang sumulpot kung saan at inundayan siya ng saksak. 2 ang tama ni Bernard, sa tiyan at isa sa dibdib. Mabuti na lamang at agad siyang nadala sa ospital at walang napinsalang maselang bahagi sa loob ng kanyang katawan, pero nag 50-50 ang kanyang kalagayan matapos ang agarang operasyon. Malaking halaga ang kinailangan. Wala naman silang maaasahan sa kanilang mga kamag-anak. Mga ilang buwan na rin ang nakalipas buhat nang mag-resign si Bernard sa trabaho. Hindi niya akalaing maatraso yung proseso ng kanyang trabaho sa Dubai, kaya halos ubos na ang kanilang savings. Hindi naman kalakihan ang sahod ni Laika bilang isang clerk sa accounting department ng isang malaking insurance company. Maliit lamang din na makukuha niyang loan. Dahil na rin siguro sa agarang pangangailangan at kakulangan din ng diskarte ng nalilitong kaisipan, kumapit si Selma sa inaakalang tangi at pinakamadaling solusyon ng kanilang problema. Si Mr. Herbacio, ang executive director ng kanilang company. Matapos ang matagumpay na operasyon, kailangan na lamang ni Bernard ang magpagaling at ayon sa doktor, mga 2 buwan lamang at maayos na ang kalagayan ni Bernard. Halos si kamatay ni Selma ang pag-aalala nang mag 50-50 ang mahal na asawa. Kaya ganoon na lamang ang pasasalamat niya at nabigyan ito ng ikalawang buhay. Kaya nga lang kanina ay nagsimula ng maningil si Mr. Herbacio. Bago siya mapaiyak at magising ang asawa, mabilis na pumasok si Selma sa banyo. Nakatitig sa salamin, wari ay hinahanap kung may nagbago, kung andun pa ang Selma na nagmahal kay Bernard, na minamahal ni Bernard. Hindi niya inaalis ang tingin sa salamin. Napakaganda ni Selma. Talaga namang mag-iinit ang sino mang makakakita. Mangiyak-ngiyak siya nang makita ang ilang markas sa kanyang katawan. Talaga namang nanakit ang kanyang katawan dahil na rin sa panggigigil ni Mr. Herbacio. Mahigit 1 buwan na rin kasing walang nagaganap sa kanila ni Bernard. Bukod dito, talaga namang maipagmamalaki si Mr. Herbacio kumpara sa kanyang asawa. Mabilis na nagbuhos si Selma. Sinabong mabuti ang katawan at mariing nagkuskus. Kung maaari nga lang naburahin ng sabon at tubig ang mapait na karanasan. Ngit-ngit ni Selma. Buisit talaga na yun. Sinabi na ngang mag-ingat. Hayop talaga. At hindi pumayag na makaisa lang. Maraming beses siyang nagbanlaw. Matagal, bago siya lumabas ng banyo. Isang luma at manipis na puting t-shirt ang suot ni Selma nang lumapit kay Bernard na noon ay naalimpungatan pagpasok niya sa kwarto. Mahal, kanina ka pa ba? Kumain ka na ba? May pag-aalala sa tinig ni Bernard. Oo, kumain na kami ng mga kaopisina ko. Sorry ha, mahal.
Nagkayaan kasi at medyo napasarap ang kwentuhan. Umupo ito sa tabi ng kama, sabay halik sa labi ng asawa. Okay lang mahal, kailangan mo din naman ng mag-relax at mag-enjoy paminsan-minsan. Nahiya nga ako kasi, eto't pabigat ako sa'yo. Langhap ni Bernard ang amoy ni Selma. Wala na yatang babango pa sa amoy ng isang babaeng bagong ligo. Aninag ang kaseksihan ni Selma, kaya naman biglang nag-init ang kanyang katawan. Matinding init ang nararamdaman para sa asawa. Init na pansamantalang humupa mula nang siya ay masaksak. Bukod kasi sa pinsala sa kanyang katawan, ang problema sa pera ay nagpahina talaga sa kanya. Pero ngayon nga, eto at talaga namang nararamdaman niyang may nabubuhay. Hey mahal, ayoko nang nag-iisip ka ng ganyan. Mag-asawa tayo. Sino pa ba ang magtutulungan kung hindi tayong dalawa lang? Tandaan mo to, wala akong hindi gagawin para sa'yo. Mahal na mahal kita. Napakaswerte ko talaga sa asawa ko. Champion na sa bait. Champion pa sa ganda. Bukod dun, sexy pa. Hamo mahal, pag nakapag-abroad ako, babawi talaga ako sa'yo. Nakatitig pa rin si Bernard kay Selma. Talaga namang walang araw na hindi niya inangkin ito mula nang sila ay makasal. Napatingin naman si Selma sa asawa. Mukhang magaling na talaga yung asawa ko ah. Nagyayabang na naman yan oh. Hoy, bawal pang makipaglabanan yan. Teka lang ha, akong bahala sa'yo. Tumayo siya at lumapit sa asawa. Mahal, miss na talaga kita. Miss na miss ko na yung ginagawa natin. Medyo kinabahan si Selma sa maaaring mangyari. Pag nagkataon kasi, baka mabisto ang milagrong ginawa nila ni Mr. Herbacio. Gusto kasi ni Bernard ay merong ilaw habang ginagawa nila ang bagay na iyon. Kaya naman, inunahan agad ni Selma ang asawang si Bernard. Siya na ang naunang magpasaya rito. Si Bernard, hindi mapakali ng mga oras na iyon. Nakapikit ang mga mata at talaga namang napapakapit sa higaan. Baliw na baliw ang kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon. At heto namang si Selma, hindi siya tinigilan hanggat hindi niya napapadpad ang rurok. Madaling araw, matagal nang tulog si Bernard pero si Selma ay ayaw patulugin ng konsensya ng mga mapait na kanyang alaala. May luha ang mga matang buong pagmamahal na nakatuon sa maamong mukha ni Bernard habang nagbabalik kay Selma ang masayang nakaraan ng kanilang pag-iibigan. Sa PUP Manila sila nagkakilala. Si Bernard na noon ay 19 years old, isang junior architecture student. Siya naman ay 18 anyos at sophomore sa kursong accounting. Pareho silang galing sa simpleng pamilya. Palakaibigan siya kaya maraming lalaki ang pumuporma sa kanya. Pero wala sa kanila ang kanyang atensyon. Bukod sa kanyang pag-aaral, ay isang lalaki lamang ang pumukaw sa kanyang interes, si Bernard. Simula nang makita niya si Bernard, hindi niya na maipaliwanag ang nagising na damdamin. Tanda pa niya, nung araw na yon, sa kantin, marami sila sa mesa, mga kaeskwela, mga manliligaw, masaya, maingay at saka tawanan at tuksuhan. May ngiti pa siya sa labi nang madako yung tingin sa isang lalaki na nagbabasa ng libro sa mesa sa may sulok. Bago pa niya naibaling ang tingin, umangat ang mukha ng lalaki at nagtama ang kanilang paningin. Saglit lang, sino ang mag-aakalang sa isang saglit na yon ay nagsimula ang lahat. Mula noon, mas madalas na siya sa kantin, umaasang makita muli yung lalaking gumugulo sa kanyang isipan. Pero bigo siyang makita ito. Maraming araw ang lumipas. Hanggang isang araw, mag-isa siyang dumaan sa kantin, nagbabaka sakali. Kumabog ang dibdib niya nang makita ang lalaki. Mag-isa itong nagmimerienda. Hindi niya pinalampas ang pagkakataong iyon. Huminga siya ng malalim bago niya ito nilapitan. Pwedeng makishare? Pilya niyang tanong sabay upo sa silya. Sure.
Sagot ng nabiglang lalaki. Nagtataka dahil marami namang bakanting lamesa. I am Selma Malyari. Umasta siyang makikipagkamay. Bernard de Gia. Ramdam niya ang init, ang higpit ng kamay ni Bernard sa kanyang kamay. Madali silang nakapagpalagay ang loob. Masaya silang nag-uusap, nagkakasundo sa maraming bagay, kaya hindi nila namalayan ang oras. Hindi na sila nakabalik pa sa klase. Naging madalas ang tagpong iyon sa kantin, hanggang sa maging sila. Inamin niya kay Bernard na matagal na niyang gustong makilala ang binata, kaya lakas loob niya itong nilapitan nang naroon sa kantin. Ang hindi niya alam, matagal na rin palang gusto ni Bernard na siya ay makilala at mapabilang sa kanyang mga kaibigan. Kaya lang inuunahan daw ito ng hiya. Marami at matitindi raw ang mga pumuporma sa kanya. Mga sikat na personalidad sa campus, iskolar, atleta, mga talentado sa iba't ibang larangan. Kapos din daw siya sa budget para makisabay sa mga yun. Isa pa, gusto ni Bernard na mag-focus sa kanyang pag-aaral. Natawa na lamang siya nang malaman ito. Bagamat masaya rin siya sa dahilang noon pa man ay gusto na rin pala siya ni Bernard. Marami sa kanyang mga kaibigan ang nagtaas ng kilay. Bakit daw si Bernard ang kanyang napili sa dinami-dami ng kanyang manliligaw? Ngiti lang ang kanyang tugon. Nasa alaala pa yung sinabi sa kanya ni Bernard noong araw na maging sila. Selma, simple lang akong tao pero may pangarap ako't kasama ka doon. Sa ngayon, yun lamang yung meron ako at ang pangakong ikaw lang yung mamahalin. Ginawa nilang inspiration ang kanilang relasyon, ang pagmamahalan upang lalong mapagbuti ang kanilang pag-aaral. Subalit dala ng kabataan, hindi maiwasan ng bugso ng init ng katawan. Bukas naman ang isipan ni Selma sa bagay na iyon. Kahit siya ay birhen, marami siyang nabasa tungkol sa bagay na ito. Alam niya ang pangangailangan ni Bernard bilang isang lalaki. Kahit ba sabihing sa loob ng 1 taon nilang bilang magkasintahan ay hindi siya kinulit ni Bernard. Pero ramdam ni Selma, kita niya sa mata ni Bernard ang pagnanasa na maabot ang bagay na iyon. Mahal niya si Bernard at gusto niya ito na maging masaya sa kanyang piling. Pero ayon sa limitasyong tinakda niya, magagawa ni Bernard ang gusto niya sa kanya. Maliban na lamang na talagang gawin na nila yung bagay na yun at tumabot na sila doon. Wala naman siyang tutol sa gustong ipagawa sa kanya ni Bernard. Nagsimula sa mga patagong halikan. Halikang nauwi sa tawanan sa dahilang parehong hindi sila marunong. Pero ang lahat ay nakukuha sa practice. Hindi nagtagal, malalim na ang mga halik. Talaga namang kakaiba na ang kanilang nararamdaman. Pero isang araw, muntik na silang madala ng damdamin at lumampas sa kanilang hangganan. Birthday noon ni Bernard. Matagal nila itong pinag-ipunan. Pagkatapos manood ng sine at kumain, tumuloy sila sa isang karaniwang hotel. Sa loob, naupo siya sa kama at ginalang paningin. Hindi naman mapakali si Bernard. Naiisiguro dahil na rin sa init na nararamdaman, kaya pumasok sa banyo. Paglabas ni Bernard, nakatayo na siya sa tabi ng kama. Happy birthday, mahal. Pasensya na, eto lang yung gift ko sa'yo. Tong sarili ko. Parang pinako si Bernard sa kanyang kinatatayuan. Lumalim ang kanyang paghinga. Walang kurap ang kanyang mga mata. Talaga naman kasing napakaganda ni Selma. Dahan-dahan siyang humakbang palapit kay Bernard. Masuyo, ngunit mariin ang halik niya sa labi ng kasintahan. Hanggang sa hinila niya ito pahiga sa kama. Nagkatitigan pa ang dalawa bago umpisa ng bagay na iyon. Hanggang sa marahang naglapit muli ang kanilang mga labi. Mapusok ang kanilang halikan. Magkahawak ang kanilang kamay habang ginagawa nila iyon. Ilang minuto nga lang,
ay nagsimulang yumugyog ang katre. Muntik masira dahil sa tindi ng ginagawa nila ng mga oras na iyon. Hindi mapakali si Selma at bigla itong napakapit ng mahigpit kay Bernard nang maramdaman niya na napadpad na niya ang rurok. Ganoon din naman si Bernard, parang ayaw na nilang paghiwalayin ang kanilang mga katawan. Mahigpit na pagyayakapan ang ginagawa nila ng mga oras na iyon. Pagkatapos ay pagod na humimlay siya sa dibdib ni Bernard. Happy birthday! Mahal na mahal kita. I love you, Selma. Ikaw lamang. Matagal sila sa ganoong posisyon, tahimik maliban sa malakas na pintig ng kanilang mga puso. Mahal, umiiyak ka ba? Nalimpungatan si Bernard at nadinig ang mahinang paghikbi ni Selma. Kumawala sa alaala si Selma. Hindi ko alam. Baka nanaginip ako. Sige na, matulog ka na at masama sa iyo ang magpuyat. Okay lang ako. Mag-uumaga na nang makatulog si Selma. Nakatulugan ang pangamba kung paano haharapin ang bukas. Tanghali na nang dumating si Selma sa opisina. Sinikap mag-focus sa trabaho sa kabila ng nararamdamang magkahalong takot at galit. Nag-text kasi sa kanya kanina si Mr. Herbacio habang nasa service papuntang opisina. Good day, Selma. Kamusta ka na? Salamat ha. The best ka talaga. Hindi ako nakatulog. Nag-deposit ulit ako sa account mo. Text na lang kita kung kailan ulit tayo magkikita. Sir, please lang ho. Ayoko na mga ganyang text. Iha, pagbigyan mo na ako sa bagay na to. Tuwing office hours lang naman kita iti-text. At saka bukas na yung alis ko. Mga 2 weeks siguro ako sa Singapore. Kaya pagbalik ko, humanda ka ha. Hindi na siya nag-reply. Ngising aso ang 55 anyos na si Mr. Herbacio habang binabasa ang huli niyang text kay Selma. Naka-jackpot siya kay Selma. Bukod sa maganda, talaga namang napaka-sexy. Kung hindi nga lang opisyal ang biyahe niya bukas sa Singapore, hindi na siya aalis. Gusto niya na maganap ulit ang bagay na iyon sa pagitan nila ni Selma. Ngayon lang siya nanabik ng ganito sa isang babae. 5 taon na siyang biyudo, pero kahit noon pa mang buhay ang kanyang asawa, ay babaero na nga siyang talaga. Wala siyang anak sa dahilang siya ay baog. Kung tutuusin, ay hindi niya na kailangan na magtrabaho. May kabuhayan naman silang mag-asawa noon pa man. Pareho silang galing sa may kayang pamilya. Maayos naman ang takbo ng kanyang buhay. Kontento siya sa mga babae niya. Kahit pa alam niyang pera lamang ang gusto ng mga ito sa kanya. Kahit pa sabihing hindi naman masama ang kanyang itsura, maganda pa rin ang kanyang pangangatawan dahil sa regular na ehersisyo at pagiging maingat sa pagkain. Pero nabulabog ang kanyang mundo nang makita ang nooy bagong pasok na si Selma. Naalala niya na noon pa man ay gumawa na siya ng paraan kung papaano maka-score kay Selma. Tunay nga na matinding init ang kanyang nararamdaman sa tuwing nakikita ang forma ni Selma sa uniform na to. Sinikap niyang mapalapit dito. Andong imbitahang kumain si Selma. Una ay kasama ang mga kaibigan nito sa opisina. Niriregaluhan niya rin ito, lalo na kung birthday at Pasko. Madalas din ang parinig niya na huwag mahihiyang lumapit sa kanya, basta ito ay may kailangan. Pasimple din kung titigan niya si Selma, pero tila mailap lang talaga yata ang pagkakataon sa kanya. Hanggang sumapit ang araw na iyon. Sa opisina, matagal nang nakaharap si Selma sa computer, pero blanco ang kanyang tingin. Bumabalik kasi sa isip niya kung paano nagsimula ang lahat sa kanila ni Mr. Herbacio. Oo nga, at pinauunlakan niya minsan ng mga imbitasyon nito na kumain sa labas, lalo pat may okasyon, pero lagi namang kasama ang pili niyang mga kaibigan sa opisina. Isang beses lang nangyari na sumama siya dito nang siya ay mag-isa lamang
dahil biglaan na hindi pwede ang mga dapat na sana'y kasama niya. Nahihiya naman siyang kansilahin yun. Tinatanggap din niya mga regalo ng matanda pero kapag Pasko at birthday lamang niya. At depende sa halaga ng regalo. Pag alam niyang mamahalin ay mabilis niya itong sinusuli. Madalas din yung parinig na to sa kanya na basta may kailangan daw siya, kahit anong bagay, ay huwag siyang mag-aatubiling lumapit dito. Hindi naman siya manhid. Alam niya yung intensyon ni Mr. Herbacio. Nakikita niya ang mali siya sa mga mata nito, sa mga kilos. Ang mga patay mali siyang pagsagi sa kanyang braso. Pero dinidedman niya lang yun dahil mabait naman ang matanda kahit pabalita na yung pagiging babaero na to. Siguro ay dala lang yun ng likas na malapit nito sa mga babae. Medyo naaawa nga siya sa biyudong matanda dahil wala itong anak at mag-isa lamang sa buhay. Pero alam din niyang isa lang ang gusto sa kanya ng matandang ito. Ang kanyang katawan at siguradong yun ang magiging kapalit sa anumang tulong na ibibigay nito sa kanya. Kaya na hindi sumagi sa isip niya na patulan ito. Pero dumating nga ang pangyayaring na aksidente si Bernard. Ang swerte nga naman pagdating sa buhay mo. Hindi niya malilimutan ang araw na si Selma mismo yung lumapit sa kanya. Halos alas 5 na noon ng hapon nang papasukin ng sekretary si Selma sa kanyang tanggapan. Bakas ang labis na pag-aalala sa mukha na to. Mugturi ng mga mata. Nakatayo sa bungad ng pintuan. Nag-aalangan na lumapit sa kanya. Selma, come in. Have a seat. What can I do for you? At sa nanginginig na boses, kinuwento nito ang nangyari kay Bernard at ang malaking halaga na kailangan para sa operasyon na to. Malaking halaga ang 80,000 at sabi mo nga, paunang halaga pa lamang yan. Oo nga po sir, yun nga po yung sabi sa hospital. Kailangan mo na ba ngayon? Kung pwede po sana sir, kailangan hong operahan ni Bernard sa lalong madaling panahon. Tahimik lang siya nakatitig sa magandang mukha ni Selma. Sir, mababayaran ko rin naman po kayo kapag nakapag-abroad na po yung asawa ko. Selma, alam mo yung gusto ko sa'yo. Kaya mo ba akong pagbigyan doon? Prangkang tugon niya. Hindi makasagot si Selma kahit pa inaasahan na niya yun. Tutulungan kita sa lahat ng gastusin ninyo hanggang makapag-abroad yung asawa mo. Okay ka ba doon? Matagal bago tumango si Selma. Hindi ito makatingin sa kanya. Agad naman na mayroong nabuhay sa kanyang katawan. Iba-ibang senaryo ang naglalaro sa kanyang isipan. Ang swerte nga naman. Good, sige. Hintayin mo ko sa fast food sa kanto at dadaanan kita. Sumama ka sa akin sa bahay. Sir, ngayon na ho agad? Kailangan po ko ng asawa ko sa hospital. Tutol nang nabiglang si Selma. Easy Selma, nasa bahay ang cash ko. Doon ko ibibigay sa'yo. Hindi naman ako nagmamadali Selma. Tsaka na tayo mag-usap tungkol doon pag nakalabas na ng hospital yung asawa mo. Sige salamat ho. Hindi pa rin ito makatingin. Pagdating sa maganda at malaki niyang bahay sa isang subdivision, agad siyang nagtungo sa kwarto habang naghihintay naman sa sala si Selma. Inabot niya kay Selma ang sobre. Eto, 100,000 yan. Baka kasi kulangin ka pa eh. Naku, salamat ho talaga. Gusto mo ba? Ihatid na kita sa hospital. Naku, salamat na lang ho pero magtataksi na lamang po ako. Sige, hatid na lamang kita hanggang sa labas at bihira yung taxi dito sa looban. Sa kotse palabas, hinawakan ni Mr. Herbacio ang kamay ni Selma. Sir? Sige na iha please. Pagbigyan mo na ako kahit sandali lang. Walang nagawa si Selma kundi ang magpaubaya. Sir, saglit lang ho. Baka pwedeng sa susunod na lang. Napapaiyak na si Selma. Sorry ihaya. Sample lang naman yun. Ngiti niya matapos ibalik ang kamay sa manibela. Namula sa iya si Selma, kaya pagdating sa labas ng subdivision,
Mabilis itong lumabas ng kotse. Matapos maoperahan, 2 araw din si Bernard sa ICU bago na ilipat sa semi-private na kwarto. At makalipas lang ang 2 linggo ay lumabas na nga ito ng hospital. Samantala, noon pa man sa hospital ay panay na ang text ni Mr. Herbacio. Kinakamusta si Bernard, nagtatanong kung ano pa ang kailangan. Kinakabahan siya tuwing ito ay nagtitext. 1 linggo pa ang lumipas, balik na siya sa opisina. Naiwan si Bernard sa bahay. Umupa lamang siya ng tagapag-alaga, ang matandang binatang kapitbahay na si Mang Danilo. 3 araw pa lang siyang nakakabalik sa opisina nang dumating ang text na kanyang pinangangambahan. "Iha, kita tayo mamaya ha. Sabik na ako. Mauna na ako umuwi ha. Hintayin kita sa aking bahay." Nag-reply siya na susunod na lamang. Pilit siyang nagpakatatag kahit pa halos masok na siya sa nerbiyos. Hindi mapakali si Mr. Herbacio sa bahay habang naghihintay sa pagdating ni Selma. Abala rin ang 2 niyang kasambahay sa paghahanda ng pagkain. Mabango ang kwarto, bagong palit ang mga beddings, bagong paligo rin si Mr. Herbacio. Sir, telepono po sa guardhouse po." Inabot ng katulong ang mobile phone kay Mr. Herbacio. "Yes, oo sige, papasukin nyo. Bisita ko yan." Ilang sandali pa, inihatid na ng katulong si Selma sa dining room. "Welcome Selma, halika." Bati ng matanda. Tahimik lamang si Selma. "Halika, kumain muna tayo." Busog pa ho ako sir." "Oh, how thoughtless can I get? Baka pagod ka nga pala. O sige na, mamaya na tayo kumain. Halika, magpahinga ka muna sandali." Hawak sa kamay, dinala nito si Selma sa kwarto. Inupo sa kama. Masuyong minasahe ang balikat. "Relax lang Selma, naninigas ka eh. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong gagawin sa'yo na hindi mo magugustuhan." Dahan-dahan na inihiga nito si Selma. Sir, sandali lang ho, mag-CCR lamang po ako." Mabilis na tumayo si Selma. Paglabas ng banyo, diretsong higa si Selma sa kama. Saglit niyang iwinaglit sa isipan ang kanyang asawang si Bernard. Sumampa sa kama si Herbacio, sabay upo sa tabi ni Selma. Sir, baka ho pwede kayong gumamit ng..." "Selma, alam ng lahat na hindi ako magkakaanak. Isa pa, maingat ako. Wala akong sakit." Hindi na tumutol si Selma, pero parang bangka itong naghihintay ng embalsamador sa pagkakahiga sa kama. Marahang hinawakan ni Mr. Herbacio ang magkabilang pisngi ni Selma. Gandang-ganda si Mr. Herbacio dito. Tunay nga naman kasing meron talaga tong taglay na kagandahan. Napakaganda pa ng mga mata. Tinitigan niya muna ang kabuuan ni Selma. Hindi na kaya pang pigilan ni Mr. Herbacio ang matagal na init na kanyang nararamdaman. Maingat niyang nilapit ang labi niya sa labi ni Selma at doon ay nagsimula nga silang maghalikan. Wala nang pagtutol kay Selma dahil na rin kailangan niyang bayaran ang lahat ng binibigay ni Mr. Herbacio. Para sa kanyang asawa, handa niyang gawin ang lahat. Ilang minuto lamang, naganap ang bagay na yun sa kanilang pagitan. Meron mang pagsisisi kay Selma ngunit wala siyang magagawa Wala siyang choice kundi gawin ang bagay na iyon. Pawisan pareho't lupaypay na tila mga pagod na pagod. Si Mr. Herbacio ay makikita ang kasiyahan sa mga labi. Gabi na at kailangan na niya makauwi. Tinanggihan na niya yung alok ng matanda na kumain muna pero tinanggap niya yung alok na to na siya iyahatid pa uwi. Sa kotse, tahimik lamang si Selma. Ayaw mag-isip. Si Mr. Herbacio, lihim na nangingiti. Naglalaro na sa isipan niya ang gagawin sa susunod nilang pagkikita.
Sa kanto malapit sa bahay niya nagpababa si Selma. Walang lingon-lingon na lumabas ng kotse. Parang wala siya sa sarili nang pumasok sa inuupahang bahay.